Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. PNP sa publiko, sundin ang payo ng mga awtoridad sa paglikas kasunod ng pinangangambahang pinsalang hatid ng Super Bagyong Inday. Itinaas na ng Philippine National Police ang heightened alert status sa buong bansa, mula sa mga Police Regional Office hanggang sa National Support Units nito, bilang paghahanda sa inaasahang paghagupit ng Super Bagyong Inday. Sa panayam sa Campo Crame ngayong araw, sinabi ni Police Colonel Jonathan Abella, Community Affairs Division Chief ng Directorate for Police Community Relations, epektibo ngayong araw ang pagtataas ng alerto, layo nitong matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko sa harap ng inaasahang epekto ng Super Bagyo. Una rito, pinagana na rin ng PNP ang kanilang preparedness at response protocols, kabilang na ang pagpapakilos ng search, rescue at retrieval teams, quick response teams at iba pang emergency response units. Tiniyak naman ng PNP ang kanilang kahandaan para makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya, upang maibigay ang kinakailangang tulong sa mga maaapektuhang komunidad. The PNP remains committed to ensuring uninterrupted police service and the protection of lives and property throughout the duration of this weather disturbance. We strongly encourage the public to monitor official advisories issued by PAGASA and other government agencies, heed the instructions of local authorities, particularly regarding preemptive evacuation, avoid unnecessary travel in areas that may be affected by flooding, landslide, and other hazards. Samantala, sa Metro Manila ngayon, Caloocan LGU, nag-imbentaryo sa rescue equipment at relief goods bilang paghahanda sa Bagyong Inday. Ininspeksyon ni Caloocan Mayor Along Malapitan ang mga rescue equipment at pasilidad na gagamitin sa pagtugon sa posibleng epekto ng Bagyong Inday. Kabilang rito ang rescue boats, rescue ropes, life vests, life rings, life-saving robot, emergency power stations, floating water pumps, communication radios, floodlights, at iba pang search and rescue equipment. Sa pakikipagtulungan ng City Disaster Risk Reduction and Management Department, tiniyak ng lokal na pamahalaan na kumpleto at nakaantabay ang mga kagamitan para agad na makaresponde at makapagbigay ng tulong sa mga residente kung kinakailangan. Kasabay nito, nagsagawa rin ng inspeksyon at inventaryo ang Caloocan City Social Welfare Development Department sa mga nakaimbak na relief goods, para matiyak ang sapat na supply para sa mga pamilyang maaaring maapektuhan ng bagyo. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.